Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lirabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating pagkapagwaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Ang Diyos ay kapiling natin ngayon at upang lalo nating pagtibayin ang halaga at kahulugan nitong asis na sampalatayanan, tayo ngayon natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakaganda ng buhay sa nakikita natin ang mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Sa tuwina, kaya tayo dudulog sa walang humpay na biyaya pang ipagkakamit niya sa atin. Ngayon tayo ay natitipon sa banal na misa at upang subaybayan natin ng bawat isang nakikilahok, oo, sapagkat ang Diyos ay buhay sa piling natin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tilang tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli
ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot ito, tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning, ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yung ibang hayop ay inilisan ng kapangyarihan ngunit panatilihing buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubos sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikha nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga may ilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurian ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang isang talinghaga.
Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadaho na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat na ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating ang buwan ng Disyembre, mga panalig. December 1 ngayon at 24 days before Christmas from this December 1. Kaya ito tayo ngayon at tamang-tama sa pagbubukas ng bagong buwan na meron tayong pagdiriwang ng banal na misa. At bilang pahayag ng kadakilaan ng Diyos, kadakilaang heto ngayon ang ating tutunghayan ng pagnilay-nilay ng mabuting balita. Ba, malalim ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mga bagay na kanyang inalakad. Dalawa ang nasa pahayag ng ating mabuting balita. Ang mga nagaganap na mga sakuna, mga kapigatian, dilubyo kaya, mga alitan, ang mga giyera, ang mga bagay nito, part of all those we call the tribulations that will really happen in this world. Hindi lang yon, may pahayag din sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, all of us waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Ito ngayon na pinapahayag sa ating mabuting balita na may kinalaman ito sa English na signs of the times. Ano ang mga nakikita ninyong palatandaan na nangyayari sa balat ng lupa? Ito mga palatandaan ito ay may signos ika nga na may magaganap o basta't palatandaan niya na talagang inaalintana ng tao. Be aware of all these signs of the times at kung ano ang dapat na ganapin at ano ang dapat na alituntunin sa buhay ang siyang minamarapat ng ating Panginoong Kristo na matunghayan natin, mabigyan natin ng pagpapalaga. Hindi yung may palatandaan na yan. May mga gera na sa palipaligid, malapit na magurang daigdig. Hanggang doon na lamang ba ang ating pagnilay na tarang nakatatakot ang mga bagay nito sa panakita natin ng mga palatandaan? Hindi yan ang signs of the times. Ang signs of the time ay upang makita natin kung ano ang dapat na disposisyon ng isipan at kalooban natin, kung anong dapat na gawin, ano ang dapat na asikasuhin, ano ang dapat na doblihin kasipagan ng ating buhay. Ito, sasabi ng ating padalinghaga tungkol sa puno ng igos. Sa mga Hudyo, meron silang puno ng igos na ito ay namumunga ng 2 beses isang taon. Kaya sapagkat ito yung prutas na kinakain ng mga Hudyo, alam nila kung ito ay magbubunga na sapat magkakaroon ito ng dahon, magkakaroon ito ng mga bulaklak, magkakaroon ito ng prutas, at hindi lamang once a year, kundi twice a year pa nito. Nakikita nila kung paano ito nagbubunga, kung paano ito at nawawala ng bunga sapat tapos na ang anihan ng bunga nito. Yan lahat. Kaya sasabihin na ating Panginoon, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang mga punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw, di ba? May mga ganun din tayong mga kaisipan, tayong mga Pilipino. Kapag nawawala na ang dahon nito, ibig sabihin na lulugas na ito, may bagong sisibol yan. Ang pagsibol ng mga prutas nito ay makikita. Ibig sabihin sa mga ganitong mga palatandaan, nakitang-kita ito ng mga tao at talagang tinitingnan nila mabuti ang kagandahan nitong puno ng igos na ito na nagbubunga twice a year. Kaya isang tag-araw at isang taglamig, spring and autumn. Kaya nakikita ang lahat ng mga bagay nito ng mga Hudyo upang sabihin, kitang-kita ninyo
ang signs ng signo o signs of the times na ang puno ng igos na ito ay nagbubunga na o mga bahagdan ng nangyayari sa puno bago ito maging hitik sa bunga. O kung sabihin, the signs of the times. Gayun din, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga ito, nalalaman yung malapit na ang paghahari ng Diyos. Ito yung 2 puntos na sasabi sa mabuting balita. Alam ba ninyo kung ano kailan naghari ang Diyos sa balat ng lupa? Simula pa nang likhain ang langit at lupa. Simula pa, the beginning of the creation, the beginning of creation, doon na nagsimula ang paghahari ng Diyos. At upang makita na ang sanglibutang ito na punong-puno ng kagandahan na ipinagkaloob ng Diyos, manatilin nawa itong mga palatandaan, signs that we have to thank the Lord at pasalamatan sa lahat ng kanyang sanglilikang punong-puno ng kabutihan. Ito ngayon, ano pat sa kagandahan ng likha ng Diyos, sorry for the word, pinapangit natin, nag-aabuso ang mga tao sa kagandahan ng kalikasan, sa kagandahan ng mundo, na ang lahat ay binilikha ng Diyos na pawang kabutihan. Pero nakikita ba natin kung paano natin nilulustay at niwawalang bahala ang kagandahan ng sanglilikhang nilikha ng Diyos, na tayo ay nagiging kasangkapan para sa magulong buhay ng tao, magulong pangyayari sa ating kalikasan at sa lahat na idinudulot na kawaldasan ng tao. We have to think about this, and we have to know things about the destruction of what we are doing in this world. As sinasabi, tandaan ninyo, magaganap ang lahat na ito bago mamatay ang lahat na nabubuhay sa ngayon. Of course, kaya mangyayari ang mga bagay nito, pero hindi pa ito magiging wakas ng lahat, sapagkat may kabutihan ng Diyos at ang pagpapala niya'y nag-uumapaw. When we believe in the goodness of the Lord, it becomes a forever way of life, knowing that the Lord that we believe in will never give distractions in this world, pero lahat na ikabubuti ng tao ay may bibigyang halaga at bibigyan niya ng iba yung pagpapahalaga sa tuwina, sapagkat we believe in the goodness of the Lord, in the beauty of life that He gives. Manatili nawa tayo sa ganitong pananaw sa buhay, and everything follows, ika nga. Kaya, ibig sabihin, sa huling bahagi na ating mabuting balita, mawawala ang langit at lupa, pero ang kanyang mga salita ay hindi magkakabula. Naroon pa rin ang salitang may diwa at kahulugan. Naroon pa rin ang sanglilikang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lahat ay mabuti. Mananatili ito sa kabutihan, kagandahan, kung ang mga tao ay tutugon sa mga pangailangan nitong mundong kailangan papagnibaguhin, kailangan may dagdag na kabutihan at pagpapala upang ang lahat ng bagay ay mauwi sa ilalim ng pagpapala ng poong may kapal. Ito ang sasabihin natin, the signs of the times. And the signs of the times will always be there, knowing what it is to live in the goodness of the Lord. The signs of the times, it is when we become way of the destructions of this world. Sa ikabubuti o ikasasama ng ating buhay, makita natin upang sa gayon manatili ang ating kabutihan, manatili ang pagpapala ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin, upang patuloy nating ipapahayag ang kaganapan ng Diyos sa buhay ng sanglilika, sa buhay nating pinakatampok na nilikha ng Diyos, upang sabihin, ang Diyos ay kapiling natin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Pagbigyang halaga ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang panukala
upang sa gayon manatili rin tayo sa ilalim ng pangyariang Diyos na gumaganap ng ating mga tungkulin at humuhubog sa larangan nitong ating sinasampalatayanan. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumikilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pangapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina't sa pagdulog natin sa Diyos, makita sa atin ang landas sa matuwid na pamumuhay. Dito natin itataas ang lahat ng ating mga kahilingan na naway pagkalooban tayo ng Diyos ng kanyang mapagpalang pagkalinga. Maayos ang daigdig na ipinagkaloob sa atin anuman ang mangyari. Patuloy na tayong gumanap sa mga lituntunin na pinahahayag ng Diyos sa tuwina. Kaya ang lahat itong ating dinudulog, lahat ng ibig natin makamit sa buhay ay pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang panalangin sa iyo, dahambahana, katulad na halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos sa isundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Pagpapala ng Diyos sa ating kabubuti, pagsubaybay sa matuwid nating pamumuhay, at upang lahat ay pagtibayin sa ilalim ng mga panukala ng poong may kapal. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Ipasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O kalinis-linisang Birhen at mapagkandiling ina, buhat sa aming abang kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ipinagmamakaamo namin sa iyo na pagdalita ang dinggin ng aming mga karaingan at tapunan kami ng sulyap ng mga mata mong maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang ipagdarasal namin ito upang maging daan ng ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalong-lalo ng mga makasalanan at ikapapanuto nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mahal na Birheng Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na sa aming kanhantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang ating pong pagtatanod sa kabadbanalang sakramento sa ating panalangin kalakip nito. At sa bandang huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas o pagtatapos ng ating banal na gawain. Salutaris Tia, Queceli Patis Ostium, Bella Premut Hostilia, Narobur Fer Auxilium, Udi Trino Que Domino, sit sempiter na gloria, vivitam sihi et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque
laudatio, saluso, nor virtus coque, sit et benedictio, procedenti, abur troque comparsi, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praise the eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Purihin Santissima. ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sin
Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan,